Amen. So, tayo po ay nasa pangatlong chapter na po ng Book of Ruth. Question, sino na po ang nakapagbasa ng chapter 3 ng Book of Ruth? Pakitaas po yung mga paa, ang kamay po pa. Amen. Sino na po ang nakapagbasa ng chapter 3? Amen. Sino na po ang nakapagbasa ng buong chapter? Buong libro ng Book of Ruth? Amen. 4 lang po ito na chapter. Amen. Alam niyo po, nung bago-bago pa po akong Christian, at tinatry ko pong basahin ang mga libro po sa Bible, especially sa Old Testament, ang Book of Ruth po ang isa sa nabasa ko po ng minsanan, na isang upuan. Amen. Kasi di ba normally, especially kung Book of John, Matthew, Mark, di ba ang haba-haba nun pagbabasahin mo yung buong chapter. Pero itong Ruth kasi, 4 na chapter lang siya, talagang interesting dahil every chapter may nangyayari. Amen? At parang nga siyang love story. In fact, love story talaga siya. Amen? Kasi nung high school po, kung hindi po ako mabasa ng mga pocketbook, sino ba gano'n yung mga pocketbook nung kabataan nyo? Amen? Nahawa kasi ako ng Sister Lucy, sina Sister Rosefina, mahilig silang magbasa ng gano'n. Nagpupuwet talaga sila para basahin yung mga pocketbooks na yun. At meron kami parang shelves doon sa kwarto na naka-stack yun. So ako na nakikialam ako, syempre binabasa rin. So binabasa ko din. At diba, ang ganda kasi yung mapapaisip ka, so may susunod na mangyayari. So tatapusin mo hanggang sa susunod na chapter. Amen. Kasi ayaw mong matulog na iniisip mo, ano may susunod na mangyayari? So nagkakaroon ng interest or patuloy na pagbabasa hanggang sa matapos mo yung buong kwento, yung libro. At ganoon nga po yung experience ko sa Book of Ruth noon. Amen. At maging sa kwento po ni Esther. Amen. Nabasa niyo na po ba ang buong libro ng Esther? Amen. Di po ba ang ganda rin po basahin? Very interesting na basahin ng diretso ang Book of Esther. Sino na po ang nakapagbasa ng Book of Esther ng diretso? Dahil maliban sa Book of Ruth, yung kwento po ni Esther talaga yung binasa ko ng isang upuan. Dahil para nga din po itong pocketbook. Amen. Ang ganda nung from rags to riches, amen, from nobody to somebody, yung kwento niya, di ba? Ang ganda at hallelujah, I hope ganun po tayo na interested po tayo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Amen! Kami nyo ay katabi mo kapatid, nagbabasa ka pa ba ng Bible? Amen? Ano yung last na nabasa mo sa Bible? Ano daw? Wala mo buko. Kasi pinag-aaralan natin. Maliban sa Ruth, mayroon po ba kayong sariling Bible study nyo na sinisiris nyo po na binabasa o pinag-aaralan yung libro sa Biblia? Amen? Psalms, even Book of Psalms. Meron po tayong isang Sunday, sa first Sunday, matatapos na po natin yung Book of Ruth. Amen? At tayo po ay, ano po ang next na libro after ng Book of Ruth? Tayo po ay pupunta na sa libro ng 1 Samuel at 2 Samuel, na kung saan makikilala na natin si Samuel, of course, sina Eli, si Hannah, tapos sina King Saul, at saka si King David. So, praise God, at nawa ay advance nyo na po na basahin ito, mag-advance reading na po tayo dahil pinag-aaralan ko na rin po siya dahil alam ko po na yun na po ang next na magiging pag-aaral po natin. Amen. So binabati ko po lahat ng mga nanonood ngayon online. God bless po sa inyo. Thank you so much for watching and joining our Old Testament series. Amen. Praise God. Alam niyo po ba na eksaktong 6 years ago po tayo nagsimula o 6 years na po natin sinimula ng ating Old Testament series. Amen. Kasi nag-start po tayo 2020, nung pandemic, nung lockdown. Nalala niyo po nung 2020 na dito po tayo, tapos naka-face mask pa tayo, tapos meron pa tayo yung thermometer, yung parang baril. Tapos sinucheck pa yung temperature ng bawat isa kasi pag may landas, hindi pa papasukin. Amen. 2020 po yun at doon po nag-start yung ating Old Testament series nung sinimulan natin dito sa libro ng Genesis. Nung pinapanood ko nga yung mga previous episodes natin, nakita ko sa mga videos natin, ako po ay naka-mask.
Hindi yung face mask na yung mask mo na glass, yung parang plastic. Shield. Ano tawag doon? Face shield. Amen. Sabi ko po nakakatuwa na up until today ay patuloy po tayo na nag-aaral ng Bible. Amen. And I hope talaga na nawa matapos po natin ang buong libro ng Biblia bago po tayo mapunta sa langit. Amen. Bago po tayo sa kabilang buhay. Praise God. At tayo po ay hallelujah. Ayan, malapit na po matapos. So, let us all stand. Amen. At basahin po natin ang ating hindi na ito gumagana itong keyboard natin. Ano? Praise God. Okay na. So, ang pamagat po ng ating kwento ay matatagpuan sa book of Ruth chapter 3. Ang title po nito ay Ruth and Boaz at the Threshing Floor. Ruth chapter 3 verses 6 to 8. That's 3. Nagpunta na nga si Ruth sa hiikan upang isagawa ang lahat ng sinabi ng kanyang biyanan. Masaya si Boaz matapos kumain at uminom. Maya-maya'y nahiga siya at natulog sa tabi ng buntod ng sibada. Marahang lumapit si Ruth, niangat ang takip ng paa ni Boaz at nahiga sa paanan nito. Nang magaling gabi na'y nagising si Boaz. Nagulat siya nang makitang may babaeng nakahiga sa paanan niya. Amen. Let us pray. Yes, so Heavenly Father, samahan mo kami muli sa aming pag-aaral ng librong ito ng Book of Ruth. Lord, turuan mo po kami kung ano po ang dapat namin matutunan, mapag-aralan at malaman, Panginoon, sa kwentong ito. Dalangin po namin na puspusan mo po kami ng Banal na Espiritu upang kami po ay maparito, Panginoon, sa iyong kwentong ito, Panginoon, na bakit po ito na isulat sa iyong aklat ng buhay, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng katalinuhan upang maunawaan po namin ang hiwaga ng kwentong ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Let us now be seated. Ayan, question. Ano po ang Tagalog ng title ng kwentong ito sa Magandang Balita version, Biblia version? Naging mabuti si Ruth kay Boaz. Ayan. So this is from the NIV version. Ruth and Boaz at the threshing floor. Ano po sa Tagalog ang threshing floor? Threshing floor is yung pong giikan. Amen. Sabi nyo, giikan. Alam niyo po ba yung word na giikan? Di ba kapag may palay po tayo, di ba yung palay po na na-harvest, meron pa siyang cover na parang brown. Ang tawag natin doon ay ilik. Tama di ba? Ilik. Tama ba? Ilik. Amen. Nalaman ko lang yung word na ilik na yan nung naging abogado lang po ako kasi nabagbit ko siya sa mga isang kaso ko noon. At yun pala yung ilik. Kasi nga diba, na-miss ba kayo? Nakakita na ba kayo yung bigas, nilagay po siya sa isang machine, tapos paglabas niya, wala na yung cover, yung ilik. Yun po yung giikan. At doon po, sa lugar na yun kung saan tinatanggal yung mga balat ng mga palay o ng mga grain o ng mga barley or cebada, mangyayari po ang kwento ito habang natutulog po si Boaz. Amen. Kaano-ano po ulit ni Jesus, si Boaz at saka si Ruth? Great mother and grandfather po ni Jesus Christ, si Ruth at saka si Boaz, dahil manggagaling po sa kanilang dalawa ang ating tagapagligtas na si Jesus. Amen? So, Ruth and Boaz are the direct bloodline of Jesus Christ. Amen. Kanino po anak si Boaz? Anak po siya ni Rahab. Isa rin po Gentile o hindi po siya Israelita na sumama sa mga Israelita at sumamba sa Diyos na si Yahweh, ang tunay na Diyos na atin din po sinasamba ngayon. Amen. Praise God. So,
Ito po yung mga questions after the story na ating sasagutin. And therefore, let's start with verse 1. Ano yung mga katabi mo kapatid? Handa ka na bang makinig? Baka hindi pa siya handa. Kapatid, inaantok ka na ba? Okay, may nasaan kasi matulog paghapon, no? Praise God. Sino po yung mga maagang nagising dito? Amen, ayan. Usually pag maaga kasi nagigising, sa hapon is parang siesta, di ba? Yung matutulog kayo. Di ba? Kaya paglabanan niyo yan, sabi mo sa katabi mo, kapatid, kaya mo yan. Amen. Paglabanan mo yung antok mo. Amen. So let's read verse 1. At sabay-sabay po natin basahin ang verse 1 po. Isang araw ay kinausap ni Naomi si Ruth. Sabi niya, anak, kailangang ihanap kita ng magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Amen. Kasi bata pa nga po si Ruth at alam po ng ni Naomi kung gaano po kahalaga yung pagpapanatili ng kanilang mga nangangkan o ng kanilang kayamanan sa pamamagitan po ng mga field or mga lupa na kanilang tinatamnan upang sila po ay magkaroon ng kakainin at maging yaman po ng kanilang family. Kasi po pag hindi po mag-asawa si Ruth, mauubos po yung lahi ni Elimelech. Amen. Si Elimelech po yung asawa ni Naomi. Amen. Kung mawala na po sila, mapupunta po sa ibang kamag-anak po nila yung property nila. Hanggang sa mai-erase na po yung kanilang family line or family tree. Praise God. Verse 2. Natatandaan mo, sinabi ko sa iyo noon, na kamag-anak natin si Boaz. Mga manggagawa niya ang mga kasama mo sa bukid. Ngayon, makinig kang mabuti. Magpapagiit siya ng sibada mamayang gabi. Ayan, magpapagiit. Alam niyo na po yun, yung tatanggalin po yung ilik ng mga grains. Amen. Ayan. Ano ulit ang sabi ni Ruth? Natatandaan mo, Naomi, natatandaan mo, sinabi ko sa iyo noon, na kamag-anak natin si Boaz. Mga magagawa niya ang mga kasama mo sa bukid. Ngayon, makinig kang mabuti, magpapagiit siya ng sibada mamayang gabi. Amen. So, sa kwentong ito, sabihin ko na po sa inyo, na makikita po natin si Jesus sa pagkatao po ni Boaz. Amen. Because di ba, yung last question natin lagi ay, where is Jesus in the story? And then in this story, I would like you to look to Boaz as the type and shadow of Jesus Christ. Amen? Yeah. So now, makita po natin yung spiritual, the significance po ng kwentong ito. Ano po ang sabi pa ni Naomi? Kaya maligo ka, magpabango ka, at isuot mo ang pinakamaganda mong mga damit. Question, sino po dito ang mga naligo po ngayong araw? Sino po dito ang hindi pa naligo dahil maula-ulan at nakakatamad maligo? Amen. Maligo ka, magpabango ka, at isuot mo ang pinakamaganda mong damit. In other words, dito po gustong i-emphasize ni Naomi ang importance po ng kahalagahan po ng physical na pleasant dapat ang appearance ng tao. Amen! Kaya nga, it's scientifically proven na when a person is attracted to another person, he is usually or normally attracted to the physical attraction of a person. Amen! Sabi po ng siyensya, ang isang tao daw po ay normally na-attract sa isang tao dahil sa nasa kung ano nakikita niya sa paglabas na anyo ng tao. Amen? Kasi of course, kung nakita mo yung tao, hindi mo naman alam agad kung mabuti siya, mabait siya, lalo na kung first meet up niyo po yun. Amen? And it's the pleasing or physical appearance po ang normally na tinitignan ng tao. Amen? In fact, in this society, in this world, talagang makikita natin na we are being judged by the way we dress up. Amen? Para for example, sa mga sosyal na kainan, or sa mga mamahaling lugar, kung hindi maganda yung damit mo,
iisipin nila, mahirap ka, wala kang karapatan na pumunta doon. Amen! Praise God. Kaya dito, kasi marami po akong napakinggan na preaching, na in-emphasize nilang mabuti itong verse na ito, in a way na para siyang naging marriage counseling, to the point na sinasabi po doon ng mga pastor, and therefore, kayong mga asawa daw, dapat naging pleasing pa rin kayo sa mga asawa ninyo. Amen. Amen. Sabihin nyo, yung asawa niyo po ba naliligo pa siya? Ang tanong, gusto mo bang amuyin or halikan yung asawa mo kapag mabakaw siya? O, diba? Kuya na nalakas ng nolyo, ano? Ang taray, no? Of course, syempre hindi. Applicable yan sa lahat ng bagay, kahit kung mga halaman, di ba? Yung halaman na malinis, mas bibili mo siya kumpara doon sa isang halaman na may putik-putik siya. Amen! Nasubukan niyo na mag-shopping ng mga halaman. Di ba normally ang pipiliin niyo yung malinis kasi nga napunasan compared doon sa isa na may mga alikabok siya or may mga putik. At ganoon din po sa lahat ng mga bagay sa mga nabibili natin. We always pick something that is clean, neat, mabango, amen, maganda sa ating paningin. Amen. So ang tanong, mabango, maganda pa ba sa ating paningin ang ating mga asawa? Oh, amen. Ang lakas mo kayo. Brother Edward, amen. I hope so. And I hope na namilintain po natin yun. Amen. Ganun po, kahalaga po ang ating physical appearance po, lalo na po yung scent and yung ating cleanliness. Sabi na nila, tama ba yun? Yung cleanliness is next to godliness. Amen! Ang pagiging malinis daw ay kasunod ng pagiging makajos. Amen! So if you are clean in everything that you do or everything that you have, and therefore, you are pleasing the Lord, dahil nais din ng Diyos na tayo ay malinis, mabango. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mong kapatid, maligo ka araw. Sino po dito yung mga hindi kayang maligo araw-araw? Or sino po dito yung kailangan maligo 3 times a day, twice a day sa sobrang init? Amen. Praise God. Okay, so number 1 po na lesson natin that we can see from those verses is this. Let's read. Preparation matters before our divine encounters. In Tagalog, mahalaga ang paghahanda bago ang tagpo ng Diyos. Amen. Kanina, sinabi ko po na isipin po natin na si Boaz ay parang si Jesus o si Kristo. Amen. Bakit po? Dahil sa kwentong ito po, makikipagniig o makikipag-fellowship o kaharap po si Ruth kay Boaz. Amen. At makikita nyo mamaya, nakakalikan niya yung paa ni Boaz para in something na pinapakita niya yung humility niya. Subalit, gaya na nabanggit ko, titignan po natin ang spiritual meaning ng kwentong ito. Amen. Hindi po natin ito titignan literally na kung saan kailangan po natin sambahin, luhuran or halikan ang paa ni Boaz. Hindi po yun ang punto niya. We should not worship people. Amen. Hindi po natin dapat sambahin ang mga tao o ang mga Diyos-Diyosan. Subalit dito, makikita natin na type and shadow po ni Jesus si Boaz. Amen. Kaya nga po, sa mga nabasa ko pong Expositor's Bible, inahin tulad nila si Naomi sa isang evangelist. Ano pong ibig sabihin ng evangelist? Ang mga tao na nagpapahayag o ipinapakilala si Jesus sa ibang tao. Amen. Kaya nga po, para daw pong evangelist or messenger of God, si Ruth, si Naomi sa kwentong ito, dahil kilala niya si Boaz or parang kilala niya si Kristo. At dahil meron na siyang relasyon kay Boaz, dahil pareho po silang Israelita at galing kay Abraham, or pareho sila ng family line, gusto pong ipakilala ni Naomi si Boaz kay Ruth. Amen. Amen. In a way, tayong mga Kristiyano na may relasyon na sa ating Panginoong Jesus, dahil kilala na natin si Jesus, gusto natin makilala ito ng ibang tao dahil alam natin na si Jesus ang makakapag-redeem or ligtas sa kanila. Amen!
Dahil po sa kwentong ito, alam naman natin na ang magiging ultimate role ni Boaz ay siya ang magiging redeemer or tagapagtubos ng lupa o ng yaman ni Naomi at Ruth. Amen. Yun po ang ultimate na gagawin niya sa ending po ng kwento. At alam po yun ni Naomi. And therefore, sa ating pakikipagniig sa Diyos, kailangan daw po tayong maghanda bago po tayo magkaroon ng pakikipag-usap, pakikipag-fellowship sa ating Diyos, particularly sa ating Panginoong Jesus. Amen. Sa ating sa banal na Espiritu na nasa atin. Amen. Kakibat din po nun ang pagpunta sa ating bahay-sambahan o sa ating mga gawain. Amen. Tanongin mo yung katabi mo, kapatid, naghahanda ka ba? O pinaghahandaan mo ba ang bawat activity o church activity po natin? Amen. Naghahanda po ba tayo? Amen, of course. At alam ko po na nakikita ni Lord yung bawat effort natin na pumunta dito. Amen. Yung palang magbigis ka, maligo ka, sumakay ka ng jeep, sumakay ka ng tricycle, pumunta ka dito. Pinaghandaan mo yun. Amen. Hindi ka pumunta dito na sasakay ka sa wheelchair, sasakay ka sa ambulansya, tutulog ka dito. Amen. Merong intention or merong personal na desisyon na pumunta ka sa gawain ng Panginoon. Amen. And therefore, the Lord sees that, nakikita ng Diyos ang ating bawat handa na tayo po ay excited na makipag-fellowship sa Kanya, makatagpo siya. Amen. So, handa na po ba kayo mas lalong makatagpo ang Panginoong Jesus ngayong araw po na to? Amen. At magkaroon ng divine encounter kung nakausapin niya kayo sa mas personal na paraan, makapagbigay siya sa inyo ng mensahe na kayo lang ang makakapakinig at kayo lang ang makakaunawa. Amen. At applicable din ito sa ating mga quiet time o sa ating mga pagba-Bible study o sa pagbabasa ng Bible. Amen. Hindi lang po ito patungkol sa pagpunta ng church. Kasama din po dito yung ating pag-one-on-one prayer and fellowship with the Lord. Question, sino pa po dito ang nag-meditate o nananalangin o nagkakaroon ng one-on-one encounter or personal communication with God? Amen. Pinaghahandaan din po ba natin ito? Amen. Naniniwala ko na pinaghahandaan din po natin siya dahil muli papasok na naman po doon yung ating initiative o yung intention na kausapin siya. Amen. Kasi kung hindi natin siya kakausapin, malamang hindi tayo mas magiging malapit sa Kanya o hindi natin siya mas lalo makikilala. Amen. Kaso, ang problema sa mundong ito that we have the internet, the social media, ang mga tao ay masyado nang nai-istorbo o nadi-distract ng ating cellphone. Amen. To the point na parang yung isang oras, ang bilis-bilis lang, ang ginawa ko lang, nag-scroll ka lang ng Facebook. Napansin niyo, yung 20 minutes, ang bilis lang, pero ang ginawa ko lang, hawak ko lang yung cellphone mo. Samantalang noon, nung wala tayong cellphone, walang social media, yung 20 minutes, abay payat naman yung oras, yung panaanagan. Amen! Parang ang tagal-tagal. Pero ngayon, yun po ang nagiging epekto kung kaya't marami na po sa atin ang hindi nagkakaroon ng fellowship or divine encounter or one-on-one quiet time with God dahil nga po, hindi tayo naghahanda. Amen. Hindi tayo naghahanda dahil wala tayo, for example, specific time for it or hindi natin dinidisiplina yung sarili natin sa ating mga gadgets. Amen. That's the problem hanggang sa mapagod ka na sa kaka-scroll tapos pag higa mo ng tama mo, tulog ka na. So, masabi mo lang kay Lord, hi, hello, Lord, good night. Tapos tulog ka na, hindi na kayo nakapag-usap. Naniniwala po ba kayo na kakausapin po tayo ng Diyos sa stillness o sa mga panahon sa oras na tayo ay walang iniisip, walang ginagawa, kundi nag-aabang lang tayo ng sasabihin niya. Amen! Kasi nga po, kung disturbed po tayo, o distracted po tayo, mahirap po siyang pumasok
Dahil yung attention natin ay wala sa Kanya. Pero kung magkakaroon daw tayo ng personal na intention na maghintay, na makinig sa Kanya, sigurado po ako, makakalinig kayo ng salita mula sa Kanya. Amen! Kaya po ba napansin ninyo na sa mga bagay yung ginagawa ninyo na para hindi kayo nag-iisip? For example, kapag kayo ay nagsha-shower, kapag kayo ay naghuhugas ng pinggan, yung sinasabi nilang mundane tasks, yung mga bagay na ginagawa nyo, nagtutupi ng labada, nagluluto ng pagkain. Napapansin nyo ba na sa mga oras na yun, nagkakaroon kayo ng idea? Sino hindi nakakapansin na kapag nagsha-shower siya, madami siyang naiisip na gawin? Na hindi naman niya naisip yun na nagsiselfone siya. Or kapag mag-Jubay Jeps, kasi baka mas Jubay Jeps. Napansin nyo ba? O baka naman kasi sa pagligo nyo, may cellphone pa rin kayong hawak. Sana huwag naman na kayong mag-cellphone pag nasa CR kayo. Amen! Hindi ko pa naman, pero sa akin personally, napapasin ko talaga kapag nag-shower ako, kahit gaano kabilis yan, biglang masasabi sa kanya na, sabihin mo ito sa church. Sabihin mo ito sa church. Amen! Mamaya, i-share ko sa inyo yung sinabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, sabihin ko sa inyo sa church this Sunday, tanongin mo sila, ano ang kanilang hinihintay? Basta sabi ni Lord sa akin, tanongin mo sila, tanongin mo yung mga members mo, what are they waiting for? Okay, tanongin nyo na kami, baka makalimutan ko pa mamaya. Kapatid, ano ang hinihintay mo ngayon? Sige nga, tanongin nyo nga siya. Anong hinihintay mo, kapatid? Kung anong oras matatapos ang service. Hinihintay ko, paano makauya tayo? Anong hinihintay nyo? Honestly, kasi nung naliligo po ako, yun talaga, sinabi niya talaga sa akin, napakalinaw. Tanungin mo yung mga members mo, what are they waiting for? Hindi ko alam kung bakit ko yun tatanungin sa inyo, pero sabi niya, tanungin mo sila, ano yung hinihintay nila sa ngayon? Sige na, tanungin niyo nga siya, ano yung hinihintay niyo ngayon? May hinihintay po ba kayo? Ano po yung? Pagbabalik ni Jesus, amen. Ano pa po? Could it be something personal? What are you praying? Yung mga prayer requests, are you waiting for an admission sa trabaho? Or a yes sa inyong mga prayer requests na pumasa kayo sa board, sa exam? Ano yung hinihintay nyo? Result ba ng medical exam? Ano yung hinihintay nyo? Bakit po? Hinihintay nyo po yung healing, amen. Yung kagalingan nyo po. Please, pagpapagwapo ng pagwapo si Brother Edward. Amen. Pa-fresh yung kanyang mukha, pabata ng pabata. Bakit po? Sabi kasi ni Lord, in the waiting, dapat mas lalo daw tayong nag-worship. Amen. In the waiting, mas lalo daw dapat tayong nakikipag-liig sa Kanya. Dahil meron nga tayong ipinapanalangin or something na hinihintay, nakasagutan mula sa Kanya. Amen. Kaya muli, hindi ko po alam kung ano po yung hinihintay ninyo. Siguro si Sister Lucy, hinihintay niya yung pumunta siya ng Amerika. Dahil ang tagal niya po hinihintay yun since dumating siya ng Philippines 2021, I think, nakali siya 2026. Imagine niyo yun, yung ilang Sunday siyang nag-iyak-iyak para makapunta sa US, pero praise God, nasa US na siya. Amen. Let's continue with the message. Question, nakakasunod pa po ba tayo? Amen. Hindi pa po sila nag-ikita. Ang haba na ng introduction. Okay, let's continue reading the scripture. Pagkatapos, pumunta ka sa diikan. Ngunit, huwag mong ipaalam na naroon ka hanggang sa makakain at makainom na si Boaz. Tignan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka, iangat mo ang takip ng kanyang paa at mahiga ka sa paanan niya. You have to sit at His feet. Amen! Nakikita niyo po ba na ang dami-daming verse sa Bible na we have to wait upon the Lord and submit and surrender sa ating Panginoong Jesus. Parang yung sa alabaster jar, alala niyo po yung pinahid niya po yung napakabango niyang mamahalin niyang pabango. Amen sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Amen! Dahil yan nagpapakita ng ating submission o pagsuko at pagpapakumbaba sa ating Panginoong Jesus. Amen. Pag-surrender ng ating mga
prayer request na nawa ito ay maayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sasabihin niya sa iyo ang nararapat mo gawin. Ayan. So, sasabihin daw ni Boaz kay Ruth ano yung gagawin niya. Just like sa ating quiet time and prayer time with Jesus, with the Lord, with the Holy Spirit, kung tayo po ay intentional at maghahanda na magkakaroon ng divine encounter or meditation with the Lord, surely the Lord will tell us on what to do. Amen! Naniniwala po ba kayo na kapag makikinig tayo sa ating Panginoon at mananalangin tayo, hihingi tayo ng wisdom, sasabihin niya yung ating gagawin. Amen! And therefore, we will be directed according sa kalooban o kagustuhan ng Diyos. Ayan. Sumagot si Ruth, gagawin ko po ang lahat ng inyong sinabi. Ayan. Again, si Naomi po ay hinahalintulad sa kwentong ito bilang isang evangelist. Amen. Nawa, gano'n din po tayo, ipakilala po natin at ilapit natin sa Panginoong Jesus ang ating mga kakilala o mahal sa buhay, lalo na po ang mga nangangailangan po ng direksyon at ng kasagutan sa mga kanilang katanungan, ang mga kapatirang ito. Amen. Let's read point 2. Position yourself where God is moving. Sa Tagalog, ilagay ang sarili kung saan kumikilos ang Diyos. Amen. Question. At some point, alam po ba natin kung ano yung mga bagay na kapag ginawa natin ay mag-glorify si Lord? Alam po ba natin or somehow mag-discern po ba natin kung yung isang lugar na pupuntahan natin ay para kay Lord yun? O yung isang lugar na pupuntahan natin ay maglalayo sa atin sa Diyos? Or alam ba natin kung yung isang bagay na gagawin natin ay kumikilos ang Diyos doon? O doon sa isang bagay o lugar na pagpupuntahan mo, hindi kumikilos ang Diyos doon dahil ang kalaban ng demonyo ang namumuna doon dahil doon sila nagsusugal, doon sila nag-iinuman, doon sila gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. Amen! Naniniwala po ba kayo na dahil nasa inyo ang banal na spirito, somehow, one way or the other, meron tayong konting hint kung yung isang bagay na gagawin natin ay kumikilos ang Diyos doon. Amen! And therefore, because the Holy Spirit is in us, ang banal na spirito ay nasa atin, at naniniwala ako na ipapaalam sa inyo ng Diyos na kumikilos siya sa lugar na yun dahil kayo mismo mararamdaman nyo na kumikilos siya doon. Amen! Paano po nyo yun masasagot? Okay. The question is, natatanong mo sa sarili mo, is this. Kapag gagawin ko ba yun, o kapag pupuntahan ko ba yun, ang Diyos ba ang maluluwalhati doon? Amen. Kapag gagawin ko yun or pupunta ko doon, si Lord ba ang mag-glorify? Si Lord ba ang maluluwalhati? Si Lord ba ang mapapasalamatan? If yes, kumikilos ba ang Diyos sa lugar na yun? Amen. Paano kung hindi si Lord ang mag-glorify or in fact, parang mapapersecute pa siya o mapapahama ka pa sa lugar na yun? Do you think kumikilos si Lord sa lugar po na yun? Amen. And therefore, gaya ng lagi ko pong sinasabi, in order for you to pray for something or ask for something to the Lord, always ask yourself, ano ba ang mapapala ni Lord dito? Amen. Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, ano ba yung gusto mong mangyari na ipinapanalangin mo ngayon kay Lord? Ano yung recently na pinapanalangin mo kay Lord ngayon na habang ikaw ay naghihintay? Okay, nasabi niya na. Ngayon, ang next na tanungin mo sa kanya, kapatid, ano ang mapapala ni Lord dyan? Ay, mapapala pa si Lord. Or wala lang siya mapapala. Para sa akin lang. Diba? Ikaw lang naman talaga yung mag-benefit ito. Amen. Kasi nga po, normally talaga, is a man instinct or instinct daw ng tao na gagawin niya yung isang bagay. Bakit? Dahil meron siyang personal na benefit
or meron siyang mapapala doon. That's normal, natural na kaisipan niya ng tao. Amen? Subalit, kapag ang inisip daw ng tao is yung kung ano ang mapapala ni Lord doon at hindi yung personal na benefit ko yung mapapala ko, therefore kumikilos ang Diyos doon sa pinaplano mo, pinapanalangin mo. Amen? Amen. Hindi ko ulit alam kung ano yung pinapanalangin ninyo, but nawa ang Diyos ang maluluwalhati sa panalangin na yan. Amen? Praise God. Let's continue reading the verse 6. Nagpunta na nga si Ruth sa giitan upang isagawa ang lahat ng sinabi ng kanyang biyanan. Ayan. Masaya si Boaz matapos kumain at uminom. Maya-maya ay nahiga siya, natulog sa tabi ng punton ng sebada. Marahang lumapit si Ruth. Iniangat ang takip ng paa ni Boaz at nahiga sa paanan nito. Imagine, ikaw nakahiga ka, tapos all of a sudden bigla na lang may tao sa paa mo. Ano kung mararamdaman mo? Kasi nalala ko si Sister Lucy, kasi nasa US siya, di ba? Mag-isa niya na ngayon sa New York, kasi yung asawa niya at anak niya ay nasa Arizona. Sabi niya, binabangungon daw siya, na may isang gabi, hindi siya makagising dahil naramdaman niya yung kumot niya ay may humihila pataas na parang sinasakal siya sa pamamagitan ng kumot niya. Amen. At akala niya ang humihila ng kumot niya ay si Gab. So napagbintangan pa si Gab. Pero sabi niya, bakit hinihila ni Gab? Nasa Amerika na ako. Nasa Philippines si Gab. Kasi napalamigin yung prayer request niya. Kasi nga po, yung place niya po ngayon ay dating lugar yun ng mga nagmamariwana, mga nagdadrugs, amen. Kaya pinarinig yun at sabi niya hanggang ngayon medyo nangangamoy pa daw yung marijuana. Kasi nga sa New York, legal kasi ang marijuana, amen. Kung nasa Nevada ako, grabe sa kalima mo talaga ang bako. Allowed sila na parang mag-smoke ng marijuana at hindi sila uhuliin. Ayan, so bakit ba ako napunta doon? Kasi si Boaz. Si Boaz. Yung tanong ko kanila, ano yung mararamdaman nyo kapag natutulog kayo, tapos biglang may tao sa paanan nyo? Hindi na natakot. Yung matatakot ka, di ba? Amen. At yun po ang ginawa ni Ruth. Amen. Let's read our third point. Let's read. Intimacy with God requires intentional steps. Amen. Yan po yung sinasabi ko kanina na ang divine encounter or fellowship natin kay Lord ay kailangan ng intentional. Yung mga galing sa'yo mismo, ikaw mismo yung gagawa ng paraan, may action. Amen. Kaya nga sabi ko kanina, hindi naman kayo pumunta dito sa church na dinala kayo dito na naka-wheelchair kayo o dinala kayo dito ng ambulansya tapos bigla na lang kayo pinaupo dyan. Amen. Kayo mismo ang nag-decide na sumakay ng tricycle o ng jeep o naglakad papunta dito. Amen. And with that, kayo po ay nagkaroon ng intentional step dahil ngayon sa bahay-sambahan na ito, gusto nyo magkaroon ng intimacy with the Lord. Amen. Kaya palakpakan nyo inyong mga sarili dahil napagtagumpayan nyo ang pagparito. Dahil alam po, marami po sa atin na mas gusto na lang matulog. Amen. Dahil sa makulimlim, amen, at maulan-ulan na ang panahon at masarap humigop ng kape habang nakahiga at manonood na lang sila sa live. So yung mga nanonood po na sa live, hello po sa inyo. Sana nag-enjoy po kayo dyan habang nagkakape at nakahiga sa inyong mga sopa. Amen. But still, meron po silang intentional step. Dahil, siyempre, they chose na buksan yung cellphone nila o yung TV nila para manood. Amen. Or makinig ng mga ganitong preaching. Hindi rin yung basta-basta lalabas kung hindi nila bubuksan yung cellphone nila para makanood. Amen. And therefore, ang punto ko is this. Hindi tayo magiging malapit sa Diyos kung hindi natin gagawin, gugustuhin o gagawaan ng paraan. Amen. In other words, ang ating spiritual maturity or ang ating paglalim sa Diyos ay may kaakibat na aksyon o ng personal na intention na kilalanin talaga siya. Amen! Question. Makikilala niyo po bang isang tao ng tuluyan kung titignan niyo lang po siya? Or dadaanan niyo lang siya? Hindi ba mas makikilala niyo ang isang tao pag kakausapin niyo siya, kakamustahin niyo siya, tatanungin niyo yung mga pinagdaanan niya, yung mga
karanasan niya, at base sa kanyang mga kasagutan, mas lalo tayong lumalalim sa pagkakilala sa kanya. Amen! Ganun din po ang ating pakikipag-niig o personal na fellowship with God. Dahil the more na nagbabasa tayo ng Bible, the more na nakikinig tayo ng mga preaching about sa Kanya, mas lalo natin siyang nakikilala at mas lalo tayong nagiging faithful at tapat sa Kanya. Amen! Praise God. Let's continue verse 8. Nang maghaling gabi na, nagising si Boaz. So, 12 midnight na. Nagulat siya nang makita may babaeng nakahiga sa paanan niya. Sino ka? Tanong niya. Of course, baka madilim, kaya hindi niya din basta-basta makita. Umaaningan kung sino yung tao sa kanyang paa. Ano po? Sabi niya, si Ruth po ang inyong lingkod, sagot ng babae. Isa kayong kamag-anak na malapit, kaya dapat ninyo akong kalingain at pakasalan. Amen. And therefore, this woman, Ruth, knows her inheritance o yung karapatan niya bilang maging isang anak ng Diyos. Amen. Dahil nga po, yun ay napag-alaman niya kay, kanino po? Kay Naomi. Amen. And therefore, tayo rin po na mga ipinakilala kay Jesus na tayo pa tayo maliligtas mula sa ating kasalanan at sa impyerno kung kikilalanin natin siya. Amen. And therefore, nung nalaman natin yun, we will speak directly to God, specifically to Jesus, and tell Him and accept Him, and therefore, yung inheritance na ipagkakatiwala niya sa mga kikilala at tatanggap sa Kanya ay ibibigay at ipagmamana niya rin po sa atin. Amen! Kaya ang ibig sabihin po ng pakasalan dito ay yung spiritual marriage natin kay Jesus Christ, Jesus being the groom and us being the bride of Christ. Amen! Na dapat upang tayo ay magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus, dapat tayo din po ay magpakasal sa Kanya. Amen! Kaya nga po tinubos ni Jesus ang church dahil ang church ay ang mga tao at ang church ay ang kanyang bride. Amen! Mas makikita po natin yun sa next chapter, sa last part ng kwentong ito, how Boaz is Jesus, the groom, and Ruth, the bride of Christ. Amen. Let's continue verse 10. Sumagot naman si Boaz, pagpalain ka ni Yahweh. Higit sa kagandahang loob sa aming angkan, ang ginawa mo ito, kaysa ginawa mo sa iyong biyanan. Bakit po? Kasi po, it takes humility para gawin niya po ito. Kasi marami po sa atin, di ba kapag may pinapagawa si Lord, sasabihin natin, yung iba na lang, Lord, saka na lang, Lord, hindi ko deserve. Di ba? Alam po yun, yung pag mayroong pinapagawa si Lord sa atin na napakalinaw na inutusan niya tayo, marami tayong alibay. Amen, sabi nga nung isang napakinggan kong preacher, pwede naman siyang tumanggi, pwede naman yung sabihin kay Naomi, hindi, ikaw na lang, ikaw nakaisip. Diba? Pwede yung sabihin kay Naomi, hindi, ikaw na lang makasalan mo siya. Diba? Pero still, Ruth submitted, amen, sumunod siya at nagpakumbaba siya. It takes humility to lie down at the feet of a man. Amen. Isa po yun sa panahon nila sa kanilang kultura na pagpapakita po ng kanilang pagpapakumbaba. Amen. Literal na nagpapakumbaba sa paghalip sa paa o sa paglupon sa paa ng isang tao. Amen. Sabi po dito, hindi ka naghanap ng isang lalaking bata pa na maaaring mayaman o mahirap. Ipanatag mo ang iyong loob na lalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Amen. Again, sabi po dito, nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Amen. Dahil ang ating life testimony will speak about us. Amen. Sa ibang tao. Nakita niyo po noong last Sunday how kahit hindi magpakilala si Ruth, balitang-balita sa buong Jerusalem, sa buong Bethlehem, ang kanyang kabutihan at kagandahang loob. Amen.
And therefore, let's read our fourth point. God works on your behalf. You only need to have faith. Sa Tagalog, kumikilos ang Diyos para sa iyo. Manalig ka lamang. Paano po natin yan nasabi? Dahil ano po ang sabi ni Boaz sa last verse? Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. In other words, si Jesus ang gagawa ng paraan para yung ating pinalangin ay mangyari o may sa katuparan. Amen! And therefore, kumikilos ang Diyos para sa atin. We just have to have faith. Manalig ka lang. Amen! Naniniwala po ba kayo ng gano'n kapag sinabi na sa atin ni Lord na ibibigay niya o gagawin niya yung bagay na pinapanalangin natin, dahil kalooban din naman niya yun, gagawa siya ng paraan. At sa ating paghihintay, nagkakaroon tayo ng assurance na tapat siya at gagawin niya yun dahil siya ang maluluwalhati sa bagay na yun. Amen! Verse 12. Totoo nga ako'y malapit niyong kamag-anak at may tungkulin sa iyo. Ngunit may isang mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Sino po nagkasalita dito? Si Boaz. Amen. Kasi hindi pa siya yung parang pinaka-closest relative nila na may karapatang tumubos sa kanya at sa pamilya ni Naomi. Amen. Yung next in line, yung next closest relative po. Kaya ang sabi ni Boaz, dito ka muna hanggang madaling araw. Bukas ng umaga, aalamin natin kung pakakasalan ka ng lalaking sinasabi ko. Amen. Kasi nga po, although akala niya si Boaz ang may right na pag-asawain siya, Boaz is informing Ruth na mayroon pang mas may karapatan na pakasalan siya. Kung hindi ka niya papakasalan, ayan, ipinapangako ko kay Yahweh, ang buhay na Diyos, nagkakampanan ko ang tungkulin ito. Matulog ka na muna ngayon. Amen! So, nakikita niyo po ba na yung prayer request o yung kagustuhan ni Ruth ay nakadepende pa rin sa action o sa gagawin ng Diyos. Dahil ang kalikasan natin, amen, wala tayong ginawa, it's pure grace, it's biyaya, asukdulang biyaya, dahil ang Diyos ang nagbayad para sa atin. Siya ang itinapos sa cross, siya ang namatay, siya ang tumubos sa pamagitan ng kanyang banal na dugo sa ating mga kasalanan. Amen, siya pa rin ang kumilos. At nakikita natin ang pagkilos ni Boaz sa next chapter, in a way na parang si Jesus ang kumikilos para mangyari yung gusto natin mangyari. Hihiga na lang tayo, matutulog na lang tayo, dahil we are saved purely by God's grace. Amen. Grace, grasya, sabihin niyo mga grasya. Amen. Alam po ang pangalan ni Hannah, ang ibig sabihin ay grace. Ayan, Hannah o John, ang ibig sabihin po nun ay grace. Kasi pinag-aaralan ko na po yung 1 Samuel, at nakakatuwa na pinapakita muli ng Diyos sa atin na nangyari ang mga bagay at pinagkaloob niya ang mga bagay sa atin na purely siya ang may gawa. Kaya ito ay tinatawag na biyaya. Amen. Let's read 5th point. Be still and let God do the work for you. Trust Him. Amen. Sa Tagalog, basahin natin ng malakas. Manatili ka lamang at hayaan na ang Diyos na ang kumilos para sa iyo. Amen. Again, kapatid, ano ang pinapanalangin mo ngayon na magpahanggang ngayon ay naghihintay ka pa rin ng pagkilos ng Diyos sa panalangin na yan? Amen. Naniniwala ka pa na siya ang kikilos sa katagumpayan ng pinapanalangin mo na yan. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be still and let God do the work for you. Sabihin mo pa sa katabi mo, trust Him. Amen. Okay, verse 14, let's read. Kaya natulog si Ruth sa may paanan ni Boaz hanggang sa mag-umaga. Ngunit bumangon siya bago sumikat ang araw, sapagkat sinabi ni Boaz na walang dapat makaalam na nagpunta siya sa giitan. Nang paalis na si Ruth, sinabi ni Boaz, ilagdag mo ang iyong kalabal
At ito'y nilagyan ni Boaz, yung kanyang balabal, ng mahigit na kalahating kabang sibata. Ipinasal niya ito kay Ruth at tuluyan na ito umuwi. So ano ang matututunan natin sa verse na to? Na in a way, nilagyan ni Boaz ng mahigit na kalahating kabang sibata ang balabal ni Ruth habang siya ay naghihintay sa aksyon o sa gagawin ni Boaz. Ano ang lesson dito? Let's read. God still makes provision while you wait. Sa Tagalog, basahin natin. Nagbibigay pa rin ang Diyos habang ikaw ay naghihintay sa katuparan ng kanyang pangako. Amen. Naniniwala po ba kayo na while still waiting, still the Lord provides? Amen. Na hindi siya kailanman talaga nagkukulang. Kahit habang tayo ay naghihintay sa gagawin niya o sa action niya o pagkilos niya, while in the waiting, while we worship Him in the waiting, still God provides. Sabihin niyo po, God provides. God provides. Jehovah Jireh. Amen. Praise God. That's verse 16. Nang makita siya ng kanyang ganan, ay tinanong siya nito, kamusta ang lakad mo, anak? At sinabi ni Ruth ang buong pangyayari. Binigyan pa niya ako ng sibada, sapagkat hindi raw po ako dapat umuwing walang dala. Dugtong pa niya. Sinabi ni Naomi, maghintay ka, anak, hanggang sa malaman mo kung ano ang kalalabasan ng bagay na ito. Hindi titigil si Boaz hanggat hindi niya naayos ang lahat. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, maghintay ka lang. Amen. Pero kapatid, ano ba yung hinihintay mo talaga? Hinihintay mo ba matapos yung service? Kaya sabihin mo sa kanya, maghintay ka lang, matatapos kita. Amen. Malapit na tayong umuwi. Maghintay ka lang. Uuwi na tayo. Amen. First, God works while you wait. Kumikilos ang Diyos habang ikaw ay naghihintay. Amen. Because waiting is part of God's process. Pagkain niyo po yung NG dyan. Sabihin niyo po, waiting is part of God's process. Amen. Ang paghihintay ay parte ng proseso o ng pamamaraan ng Diyos. Amen. Or bahagi ng plano ng Diyos ang ating paghihintay. Amen. And therefore, yun nga po talaga, yung nalilito talaga ako kahapon sa Sabado yun eh. Sabi talaga sa akin ni Lord, tanungin mo sila, ano ba yung hinihintay nila? At tanungin mo yun sila, kung sa hinihintay nilang yan, ako ba ang mapapapurihan? Amen. Kasi for sure, marami tayong mga pinag-pray, marami tayong hinihintay, pero ang tunay na tanong dyan, ano ang mapapalan ni Lord dyan sa hinihintay mo o pinapanalangin mo? Amen! Dahil nakita natin noong 2025, when we started the year 2025, we answered the question, what is our purpose in life? Ano yung purpose natin sa buhay? To glorify God, o maluwalhati ang Diyos sa ating buhay. And therefore, dapat mas maging matalino na po tayo ngayon at mas maging mataas na po ang ating standard sa pag-decide at lagi po natin i-consider sa ating desisyon kung may benefit po ba si Lord sa gagawin natin mga bagay na ito. Amen po? Surely, kapag ka si Lord po ang mapapapurihan o mabibless sa gawain na yan, mas lalo ka po pagpapalain. Amen! Amen. And therefore, panoorin po natin itong video clip po na ito. Amen. For us to further visualize this chapter po of the story of the book of Ruth. She was living with her mother-in-law. One day, her mother-in-law Naomi told her, "My daughter, shouldn't I find you a home so that you can live well? Boaz is our guardian redeemers." In Israeli culture, when someone dies, its closest relative takes care of the family. And that person is called guardian redeemers.
Go get him! Naomi explained to Ruth that just as Boaz was a close relative, he could become her husband, and told her, "Listen to me. The barley harvest has finished, and a reunion will be held. There, Boaz will be with all his servants. You will bathe yourself, perfume yourself, and you will put on your best dress to meet him. But you will do so when Boaz goes to sleep. You will notice where he lies, and there you will lie at his feet. You will explain him everything, and you will see that he himself will tell you everything you have to do." So she did. At night, Ruth stealthily uncovered his feet and lay there. At midnight, Boaz woke up startled, and when he realized that there was a woman lying at his feet, he asked, "Hello, Who are you? it's Ruth, your servant. I wanted to know, since you are a close relative, I wanted to know if you can redeem me, marrying me." Wow. Let the Lord bless you, darling. You really are a wonderful woman. This show of loyalty on your part surpasses the previous one, since you are not looking for a young man, whether rich or poor. Don't be afraid. I will do whatever you need. But you have another relative who is closer than me. I will speak to him. If he does not redeem you, I assure you that I will. Now, lay here until this morning. She stayed lying at his feet until dawn. And she woke up when it was still dark, so that it would not be known that there was a woman there. And Boaz gave her barley to take to her mother-in-law, Naomi. When Ruth came to her mother-in-law, Naomi asked her. So what happened? Ruth told her everything that Boaz had done for her, and Naomi told her. Daughter, surely that matter will be resolved today. Let's wait and see what happens. Amen. And therefore, we're going to answer the last question. Nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Gaya po na nabanggit ko, siya po ay para pong si Boaz. Jesus is like Boaz, who gives us the assurance that He will do everything and do the work for us while we wait. Amen. Si Jesus ay kagaya pong si Boaz, nabibigyan niya po tayo ng assurance na gagawin niya po ang lahat at siya po ang kikilos habang tayo po ay naghihintay. Amen! Alam ko po, possible na sa iba ang hinihintay po nila ay ang pagbabalik po ng Diyos. Amen! Subalit alam ko po din na sa ating paghihintay, sa pagbabalik ng Diyos, sometimes tayo po ay tayo po ay napapagod. Amen! And therefore, habang tayo po ay naghihintay, i-maximize po natin yung panahon o yung time na si Lord pa rin po ang mag-glorify sa ating buhay. Amen! Amen! Praise God. To God be the glory. Hallelujah. Palatahan po natin ang ating Panginoon.